Good morning mga kasiman. Welcome again sa aking tutorial about sa ating egg dish, no? Ang ating egg dish ay type JRC model 9201. Ngayon siguro ang aking ituturo sa inyo ay yung paggawa ng route planning by grade circle naman, no? At the same time, pwede rin tayong mag-rambly, no? Para klaro doon sa ating last tutorial about route planning. Okay, wag na natin patagalin pa mga kasiman, no? Umpisahan na natin. Okay, so sa route planning, syempre pupunta tayo ng menu. Ang una natin gagawin ay yung route setting, no? Tayo ng menu, then second page, and then si setting. Okay, si route setting, no? Okay, click natin siya. So ibibigay niya sa atin ng settings, no? Okay, sa settings, no? So, punta tayo sa route. Okay. So, ang gagawin natin mga kasiman ay grade circle, no? At the same time, rambline din, no? Okay. So, isa-set natin yung XTD natin, no? Sa XTD, kagaya ng diniscuss ko noon na yung diniscuss ko dati na 0.05, iyan ay nakuha sa 3 times width of the vessel, no? 32 yung width namin, kaya 0.05 siya, no? Port and starboard, no? Arrival radius, nasa sa inyo kung anong gusto nyo, kung 1 nautical mile ba sa inyo or 0.5, it's up to you. Sa speed, ito yung voyage o charter instruction sa amin, no? Eco speed kami, 12. Sa sail, rambline tayo, no? Tapos mamaya, ipapakita natin kung paano yung sa great circle, no? Then, turning radius, 0.5, okay yan. Time zone, papunta kami ng San Francisco do Sul. Pwedeng -3, ilagay nyo, pwede rin, no? So ako, hindi ko na ito pinapakialaman, no? Okay, distance calculation mode, straight line, pwede rin with turn, no? And then monitoring, will over the line, o kaya arrival circle, no? Okay, dito sa maximum latitude, siguro maglagay tayo dito ng 45. Sige, 45, no? Yan yung pinaka-maximum latitude natin. Okay. Then, okay. So, nakaset na yung ating route setting, no? Okay, pwede na tayong mag-umpisa sa ating route planning. Okay, sa route planning, again, mga kasiman, punta tayo uli ng menu. And then, route planning. Click natin si route planning. Okay. And then, new. Okay. So mga kasiman, halimbawa, andito tayo sa port ng Elizabeth, no? Halimbawa, galing tayo sa port ng Elizabeth, no? O sa Anchorage na lang para mas madali, okay? So ito sa Anchorage, no? Click tayo dyan mga kasiman, no? Yan, so by cursor, no? So yan. Umpisa tayo, no? So palabas, papunta tayo ng Brazil. Okay. Okay mga kasiman. Let's move. Let's go. Sabi ganun din. Okay. Kung alam niyo na mga kasiman yung position ng ng pilot station sa sa Brazil, pwede po natin na siyang ipasok dito, no? Halimbawa, i-click natin 'yan, no? Okay, so yung pinaka last waypoint mo, pwede na natin siya ipasok dito, no? SFDS. So lagyan natin, no? San Francisco do Sul Pilot Station, para may reference na tayo sa ating destination, no? Ang ating position, makukuha yan mga kasima sa ating ADP, no? Sa ating Admiralty Digital Publication, sa ating ALRS number 6, nandun yung mga pilot traffic services, yan. O kaya kung hindi pa naka-open yung ADP ninyo, pwede nyo siyang kunin sa guide port entry, no? Okay, so ang pilot position ng ating destination sa San Francisco do Sul ay 26 degrees latitude yun, no? And 12 south. Okay? Then longitude 048 degrees. And then 28 west, no? Pwede natin na siyang i-type, no? Sa naming ng east, pwede i-click lang natin to, no? Tapos west. Okay. So automatic, no, si waypoint natin pupunta agad siya sa destination, no?
sa ating destination. Okay lang po tumama sa isla kasi mag-e-edit naman tayo. Okay? So, let's see. Ayun siya na. Andun na siya sa Brazil, no? Okay, no? Tapos, reviewin natin yung yung ating ginawa, no? Yung ating legs. Mga kasiman, legs po ang tawag dito sa ating itong line na ginagawa natin. Yan po yung legs, no? Okay? So, nasa na tayo? Dito tayo sa traffic separation dito sa may bandang Port Elizabeth, no? Okay, tapos na pala tayo doon, no, sa traffic separation. And then mga kasiman, ito po yung ating waypoints. Yan naman po yung mga waypoints, no? Ayan, ito po yung tawag doon, mga waypoints, no? Okay, for those hindi pa alam yung mga parts ng ating route planning, no? Yung paggawa ng ating legs, no? Okay, so pwede naman natin siyang hilahin, no? Bawa ito ay tumama sa isla, no, mga kasiman, no? So pwede ka rin magsukat by EBL. Bawa kung ilang gusto mong sukat, abim ka dito. Gusto ko ay mga nasa 3 miles lang, okay na. Di ba? Pwede yun, mga kasiman, no? Pero tignan mo po yung natin, no? Yung ating planning. Pwede rin tayo mga dito, no? Banda, para sa mga dating dinaanan na nila, no? May mga manual fixed position, no? Safe na yun, no? So, ayan, no? 16 miles siya, mga kasiman. Pwede natin birahin tong sa ating route planning, no? Ang gagawin lang natin is tapat lang natin tong ating cursor doon sa legs, no? Left click, tapos bira. Hilahin natin siya papunta doon sa ginawa nating EBL. Okay? Next. Ayan, mga kasiman, no? Para safe. So, ayun, tinamaan pa, no? So, dito, meron ditong channeling, TSS. So, itong ginagawa ko, camline pa to, mga kasiman. Kaya yung gagawin natin na to ay combination na rin ng great circle, no? So, pass tayo dito sa ating TSS, no? Okay, so, papunta tayo doon, no? Left. Be careful, mga kasiman, dito sa ating traffic separation, na baka mapunta kayo sa opposite line, no? Sa opposite lane, no? Yan. Yan po yung paggawa, mga kasiman, no? Tapos itong si table editor, pwede po natin siyang ibaba para maliwanag po yung ating paggawa, no? So, ito na tayo sa 12 miles bank, no? Yan. So, dito sa 12 miles bank, so wala ng TSS dito, no? Pwede naman natin siya ibaba. Okay. Okay. Dito tayo, banda. Okay. Yan. So, hanggang dito tayo sa may bandang Cape Town na to, no? Yan. So, mga kasiman, ito na yung ating, sa South Atlantic, no? Itong line na to, itong ating leg dito, pwede na natin itong gawing great circle, no? Kasi ito ay South Atlantic Ocean, papunta na ng ating destination, no? Ayan, so, kita natin, mga kasiman, yan. Okay? Ito yung ating line, no? Ito yung ginagawa natin. So, sa great circle, mga kasiman, iangat natin itong si table editor, no? Okay. Makita nyo itong distance, mga kasiman, mula dun sa umpisa. Mula sa waypoint 0 o waypoint number. Ayan. Mula sa waypoint 0, tignan natin yung distance, no? Hanapin natin yung pinakamalaking distance, no? Yung pinakamalaking distance. Ayun. Yung number 8, no? Si SFDS, si Pilot Station. Yung pinakamalaking distance, mga kasiman, no? Itong si sail, nakita nyo? So, yung pinakamalaking distance, baguhin natin siya. Gawin natin great circle. Okay. So, tingnan natin kung ano nangyari doon sa ating leg yun. Ito na yung ating leg, mga kasiman, no? Yan. So, great circle siya. Bakit pag ganon, hindi pa? Yes, mga kasiman, kasi nasa south po tayo banda, no? Kaya yung ating legs ay nakababa, no? Pero kung nasa North Pacific tayo, pag ganon yung arc niya, no? Pabaligtad. Okay, so yung maliwanag po yan, no? So, ito na po yung ating great circle, no? Okay, mga kasiman. So, ang gagawin po naman natin next sa ating great circle ay i-divide po natin by 10, no? Paano po i-divide by 10? Sa by the way, mga kasiman, no? Let's po natin yung compare po yung distance, no? Ibalik po natin to sa ramp line, no? Okay, so
tingnan po natin yung difference ng kanilang distance sa ramp line saka sa great circle, no? Sa ramp line, meron tayong 3,904, no? 0.7, no? Kapag po great circle natin, tignan po natin yung difference. Okay, 3826 pag great circle. So sa 39 halos naka-save tayo ng 100 miles, no? O less 100 miles. Okay? Kaya po mas okay din po tong si great circle, no? Okay, let's go for division, no? Sa divided, no? Divided by leg ang tawag po doon, no? So sa divided ng leg, itapat lang po natin tong si cursor sa ating legs, no? And then right click, mag-show po itong i-click natin na divide leg. Click natin si divide leg and then, okay, dito tayo sa every longitude, no? Nakaset to sa 1 degree. So, iset natin normally 10 degrees, no? O, tanong nyo kay Kapitan kung gusto niya ba by 10 or by 5, no? So, normally by 10, no? Okay. Enter. And then, okay. So yun mga kasiman, no? Naka-divide na sa by 10 ng ating leg, no? Yan. Yan. Okay. Kita natin para makita. Ayun, mga kasiman, no? Naka-divide na by 10, no? Yung mga kasiman, ganun lang kadali magagawa ng great circle, no? And then, tignan uli natin yung ating distance, no? Ayun, 3842. So, halos nakalis talaga tayo ng halos 100 kanina compared dun sa ramp line, no? Ayan mga kasiman, no? Mula dun sa Port Elizabeth, papuntang San Francisco do Sul, no? Yan po yung ating great circle. At the same time, ramp line, no? Kung paano paggawas ng route planning. Okay mga kasiman, no? Buksan uli natin si route planning, no? Si route setting, no? Para maipakita natin yung no? Okay, second page, mapakita natin sa ating viewers kung ano yung mga nilagay natin, no? Okay, setting, tapos si route, no? Tayo, ayun si route. Okay, para maliwanag po, ano, kung ano-ano po yung nandito sa ating route setting, no? Okay, so yung cross-track distance po na sinasabi mga kasiman ay eto po yun. So ilapit natin si waypoint 13, no? Yan. Ayun mga kasiman. Okay. Ayan, medyo nakita na siya. Kita na yung ating legs, no? Okay, si 0.5 po, sinasabi port and starboard. Ito po yun mga kasiman, no? Starboard side, no? 0.5 pag sinukat nyo po yan, 0.05, no? Saka ito naman sa port side is 0.05 din. Iyan po yung cross-track distance na 3 times of the width of the vessel, no? Okay, next, si speed. Si speed, ito po yung sa charterer, no? So, eto siya. Importante po talagang siniset, no? Ayan. Kaya yung ibang mga second mate na hindi nagsiset dito sa route setting, no? Iset nyo po kung ano, para po mas maayos yung ating legs, no? Yung malapit sa katotohanan, no? Kasi ito ay, halimbawa, speed nito is sa voyage instruction natin from charterer to the owner. So, okay, mag-i-indicate po sa ating ECDIS kung kayo po ay inedit nyo po itong route setting, no? And then, sailing natin is ramp line. Ramp line po yan, mga kasiman, no? Pinakita ko naman sa inyo kung paano sa great circle kanina. Turning radius, mga kasiman, no? Ito po yun. Yung turning radius at saka yung ating turning circles. Pares naman sila, no? Ayun. Arrival circle at saka yung turning radius. Pag sinukat nyo po ito ay 0.5, no? So, sukatin natin ng EBL, no? Right click, make EBL, no? Pagsukat po sa gitna, no? Ayun po mga kasiman, no? 0.5. Okay? Okay, yan po yung ating turning radius, no? At saka, yung time zone, pwede nyo po yung palitan. Yung time zone po ng destination, it's up to you. And then, straight line. Straight line po, si ramp line po yun, no? Yung pagsukat ng distance, no? Kung with turn, okay,
iano po to, pati po itong alteration natin, no, dadaanan niya kung magka-calculate tayo ng distance. So, mamaya po papakita natin kung paano magpa-calculate ng distance, no, sa route monitoring. Okay, no, sa monitoring, wheel overline, no, kapag kinlik po natin si wheel overline, ano po mangyayari kay ano po mangyayari sa ating tawag dito sa ating circle, no, arrival circle. Ayun po nangyari, no, naging straight line, naging wheel overline, no. Pag na-reach mo dito, you can you can alter your course, no. So balik natin sa arrival circle, no. Ayun po si arrival circle. Kapag po si wheel overline, magiging guhit. Okay? So sa arrival circle po tayo para mas okay, no. Para alam natin na yung radius. Kasi pag sinabi radius, sa circle yon, no. Okay, then ang maximum latitude daw po is 45, no. Saan po sinukat yun, no? Kita natin, no. I-zoom natin para ma-measure natin yung pinaka-maximum latitude niyan. Okay, so dito yun mga kasiman, no. Pakita natin. 36, 20. Ito na yun, no? So 36, no? Ito na yung pinaka-maximum niya. Ayan mga kasiman. Ayan, 36, no? Kaya ang nakasetting natin is 45, no? 45. Ang nakaset natin is 45, no? Okay. So, yun mga kasiman, no. So dito tayo kukuha ng pinaka-maximum latitude, no, sa ating no, sukatin natin. So iyan ay 36, no. Nasa 36 lang, no. Kung 36 ito mga kasiman, pwede po itong baguhin, no. Lagay natin sige 36 for example. Yun. So para natin yung ating maximum latitude, no. Okay, so maliwanag mga kasiman, no? Yan po yung sa setting, no, para nakita ninyo. Okay, so I think okay na yung ating route setting, no? So sa naming naman, pinaano ko na po sa inyo yan, no? Bawat naming, kayo naman po na ang magni-naming dito, no? Ng bawat waypoints, no? Okay, so let's go for ito pala mga kasiman, no? Halimbawa sa galing ka nga ng Port Elizabeth, lagyan natin to ng Port Elizabeth, no? Port Elizabeth. Okay, no? Pwede natin i-reverse to mga kasiman, no? Parang tinuro ko na din to last time sa ating last tutorial, no? So click lang natin si edit, then waypoint reverse, no? Kung galing ka sa San Francisco at babalik ka din uli ng ng Port Elizabeth. So i-reverse lang natin. Ayun. Nauna na si San Francisco Fire Station, no. Balik natin, reverse. Okay, no. So magi-reverse yung kanyang waypoints pabalik. Okay? Tapos ito pong sinasabi ko mga kasiman, itong mga to, itong ating mga single point, 2 points, and then yung mga multiple points na to. Kapag po ito ay kinlik natin, nandito tayo sa San Francisco do Sul, i-highlight po natin, magja-jump po tayo, no? Jumping po yun. I-highlight lang po natin tong si San Francisco. Highlight po natin si San Francisco do Sul Fire Station at kinlik po natin tong icon ng single point, no, sa jump. Pupunta po si Eclipse natin sa pupunta po sa waypoint na yun. Si waypoint doon sa sa kanyang sa mismong hinighlight na waypoint, no. Halimbawa gusto mo naman pumunta kay kay pangalan nito, kay Port Elizabeth, no. Yan, i-highlight muna natin, then click mo tong ating single point mo, jump. Yun, punta siya kay Port Elizabeth. Yun mga kasiman, no. So as a review po, no, ito yung name, latitude, longitude, bearing, waypoint, distance, ito po yung ating sail, ito po yung ating XTD, arrival radius, turning radius, land speed, rate of turn, ETA, time zone,
time to go, at siyempre po yung total distance, no? Mga kasiman, pwede rin kayo pong mag-edit dito sa ating sa ating table editor, no? Okay? Okay, so siguro no? By the way mga kasiman, yung pag-save pala, no? Sorry, okay, no? Isi-save na lang naman natin to, no? Pag-save, save, and then importante po yung sa naming, yung voyage, no? Voyage 81 tayo, Leiden, okay? Port Elizabeth. Ang ginano ko lang yung initial, no? Port Elizabeth, and then San Francisco do Sul, no? Saka dito ko po siya nilalagay na ng buo. Port Eliz, and then SFDS. Okay? Enter. And then sa comment, ito po yung buong voyage, no? 81. Tapos Port Elizabeth. Dito ko po siya binubuo lahat. Tapos kung tayo doon sa San Francisco do Sul, no? Kung ito ba ay discharging, no? SFDS Brazil. Kung discharging pwede, no? Kung loading pwede, and then bunkering. Okay, so yun po yung comment. So ito na po yung masisave natin, no? Ito na po yung pangalan ng ating ginawang route. Okay, so sa monitoring, sa next video mga kasiman, ito din po yung aking bubuksan para po doon naman sa ating monitoring. Okay mga kasiman, save natin siya, no? So ito na siya. And then final is the route check. Okay. Sa route check, okay. Sa route check mga kasiman, ito ay i-click lang natin para ang error result ay mag-pass. Okay, disregard po natin. Okay na, no? So, wala na po yung mga naka-highlight. So, let us save. Okay, so, ang ating planning mga kasiman ay ready na for monitoring, no? So, ganyan lang po kadali, no? So, halos 15 minutes lang nakagawa na ako ng passage planning, no? From Port Elizabeth to San Francisco do Sul, Brazil. Okay mga kasiman, siguro next time sa monitoring huwag po kayong mawala sa aking video tutorial. Okay, this is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!